Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ngayong umagang ito. Tayo po ay nasa programang Morning Prayer with Jesus. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito, tayo po ay dadako sa ating panalangin. Nanyananan ko po ang lahat na magsipikit at magsiyoko upang tayo manalangin. Dear Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang pinagkaloob nyo. Marami pong salamat sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa paggabay, sa pangunawa. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa bagong pagkakataon ito. Naway gabay niyo po kami ng inyong banal na spirito sa pasimula hanggang sa pangwakas, nang lubusang maunawaan ng bawat manonood, ng bawat isa, Lord, ang inyong mensahe ngayong umagang ito. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom to understand your message, Lord, ng mga manonood, mga bawat isa rito, Lord. Manguna po kayo sa kanila. Tanggalin niyo po yung mga pinapasok ni Satanas na masasamang bagay. Pangunahan niyo po yung buhay ng bawat isa. Lord, guide us, help us, and forgive us for everything. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa bagong umaga, sa bagong lakas, sa bagong hininga, sa bagong buhay. Maraming salamat po dahil di kayo nagkulang kailanman. Maraming salamat dahil kayo nandyan para sa amin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaralan. Ang sabi nga po dito, faith, pananampalataya. Yun po ang ating pag-aaralan, ang pananampalataya. Marami po kasi tinatawag na sarili nilang Kristiyano, pero walang pananampalataya sa Diyos. Diba? Maraming Kristiyano sa panahon ngayon na Kristiyano lang sa salita, pero hindi talaga Kristiyano sa tunay na buhay. Kasi hindi po nila naipapasamuhay kung ano yung ginagawa ni Kristo. Amen. Maraming Kristiyano hanggang salita lang, Kristiyano lang tuwing linggo, Kristiyano lang dahil tumugtog, Kristiyano lang dahil song lead or musician. No. Christianism is not like that. Sabi nga, makabukas po tayo sa 1 John chapter 5 verse 1 to 5. Sabi po rito, kung tayo ay sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo ngay mga anak ng Diyos. Ulitin ko po yung verse, 1 John chapter 5 verse 1 to 5. Tayo ngay mga anak ng Diyos. Ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Amen? Ito ang palatandaan inibig natin ng mga ito ang palatandaan na inibig din natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? At tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat nagtatagumpay na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sabi nga dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen po. Nakita po natin ang pananampalataya po natin kay Jesucristo. Doon po makikita kung talagang tayo sumasamba sa Diyos. Doon po masasabi kung talagang tayo po ay naniwala kay Kristo. Doon po masasabi na tayo ay tunay na mananampalataya. Kung tayo ay hinahayag natin sa buhay natin yung pagiging Kristiyano, hinahayag natin yung katotohanan. Hindi tayo bias, hindi tayo
we are judging righteously, mga ganon. Hindi tayo judgmental, di ba? We can judge righteously. We're not biased, something like that. Dapat, as a believer, as a Christian, we should live like Christ. If we can't live like Christ, mahirap pong tawagin sarili natin Kristiyano. Marami pong false Christian sa panahon natin. Marami pong mapagpanggap sa panahon natin. Hindi lahat totoo. Sabi nga sa 1 John chapter 4, verse 1, ito pong sabi, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanilang spirito. Bakit kaya sinabi dito na huwag nating paniniwalaan ang bawat nagsasabi na nasa kanilang spirito ng Diyos, or kaya sinasabi nilang Kristiyano sila? Sabi dito, sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu ang nasa kanila, sapagkat marami pang huwad na propeta sa mundong ito. Nakita po natin. Ibig sabihin po, doesn't mean na they claim to be a Christian. They say, I used to be a good Christian. It doesn't matter if they say it. The matter is if they really believe in Jesus, if they live it, not just say it. Kasi marami nagsasabing Kristiyano sila, but in reality, they can't live it. They just say it. Yun yung problem. Sabi nga, walk the talk, hindi talk the talk. Diba? Walk the talk, sa madaling salita. Sa Kristiyano, pinapasamuhay po natin yung salita ng Diyos. Hindi po tayo dada. Hindi po tayo naninira ng kapwa Kristiyano. Bagkus dapat makita natin, ganito, ganyan. Kasi, kung darating sa point na ginagawa nyo yan, hindi po kayo tunay na Kristiyano. Dahil hindi po gawain ni Jesus yan. Hindi gawain ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo yan. Hindi gawain yan ng mga anak ng Diyos. Diba? Mahirap po kasing tawagin yung sarili mong Kristiyano if you're not Christ follower. Sabi nga, follow your pastor as you follow Jesus. But if you don't follow your pastor, it simply means he's the one who follow Christ and you're not following him. It simply means you don't want to follow Christ. You just want to follow Satan. That's all. So don't tell me that you are a Christian. Don't tell me you're born again. Don't tell me God really changed your life. God really don't change it. You're still doing what you're doing. You're still doing what isn't right. If you're still doing, it's not good at all time. The matter is, if you really believe in Christ, you should live it out. You should live like Christ, not like Pharisees, not like demons, not like mapagpanggap, proclaimer. Huwag po tayong ganun. Ang Kristyanismo hindi po ganun. Sabi nga dito sa ating pag-aaralan, the key to living victorious Christian life is having a complete trust in Jesus Christ. How can you say you trust Jesus if you can't? You're just trusting yourself. Diba? If we're trusting Jesus, if we're trusting God, the more we know Him, the more we trust Him. How can you say you trust Him if we can't? Don't tell lies. Sabi nga, our faith will grow as we read and obey His Word. How could you say that you read His Word and trust in the Lord? How can you say you obey in the Lord if you're still doing it and doing it? Diba? Are you kidding me? Are you out of your mind? Don't know what you're doing. Diba? In reality, if you trust God, if you trust Jesus, you should obey His commandments as you should read the Bible. If you can't do that, you're lying. Huwag na po nating lokohin yung sarili natin. Faith is essential for salvation. Faith, complete trust in Christ alone, is essential for salvation. Makibukas po tayo sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. 2.
verse 8 to 9. Ito po ang sabi, mga kapatid. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Nakita po natin, hindi po ito bunga ng ating mga gawa. Hindi po ito bunga ng mga ginagawa natin. Ito'y bunga ng pananampalataya sa Diyos. Paano natin masasabing nananampalataya tayo sa Diyos kung yung ginagawa natin is out of reality? Kung ginagawa natin is out of Christianism. But in what? Sa makamundong bagay. In what? Sa pagiging satanismo. Sa pagiging mapagpanggap. Kung tayo mapagpanggap, mahirap yan. Question your faith right now. Wala ka naman talagang faith. Question your belief. Baka akala mo nasa Diyos ka, yung pala nasa Satanas ka. Mahirap yun. Huwag mong hintayin dumating yung panahon, o huwag nating hintayin dumating yung panahon na yung akala natin ganito. Pero in reality, hindi pala. Kaya dapat malaman po ng bawat isa na ang tunay na tumatanggap ay sumasampalataya sa Diyos. Hindi sumasampalataya sa sarili nilang mga isip, sa salita, sa gawa. Hindi po ganun. Huwag po natin paglaruan yung mga bagay. Huwag po natin isipin na tayo lagi yung porket ganito. No. Ang tunay na anak ng Diyos ay laging pinagpababala. Maranas ka man ng pagsubok, minsan lang. Pero kung sinusubok ka araw-araw, linggo-linggo, magtanong ka na. Baka hindi ka talaga anak ng Diyos. Faith please God. For the genuine Christian, the major motivating factor for all who live his life is the desire to please God, not to man. Yan. The key to pleasing God is faith. Nakita po natin, it's not about your desire to please the man. God, not man. We have to obey God. We have to please God. Kailangan po nating sundin ng Diyos. Hindi po ang tao. Hindi po natin kailangang ma-please ang tao. Ang kailangan natin number one, i-please si God. Kasi kung i-please mo ang tao, you're not serving God, you're serving the humanity. You're serving yourself. Stop glorifying yourself. Start glorifying God. Amen? Sabi nga, Hebrews 11:6. Makibukas po tayo. Hebrews 11 chapter 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Ito po ang sabi rito. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. May Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa pananalig sa Kanya. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya po, yun po ang sabi dito, inananalig sa Kanya. Pero kung minsan, mahirap sabihin nananalig tayo sa Kanya o nananalig ka sa Kanya, sinasabi mo nananalig ka sa Diyos, pero ang ginagawa mo in reality is not. Nananalig ka sa pera, nananalig ka sa tao, nananalig ka kung kanino man. Hindi ka nananalig sa Diyos, nananalig ka sa pera, nananalig ka sa kaibigan mo, nananalig ka kung kanino man. Ang sabi, we need to please God, not man. In reality, hindi po natin kailangan i-please yung tao eh. Si God na po yung bahala sa tao. Si God na po yung gagawa ng paraan. Ang gagawin mo is mag-share ng gospel. Ang gagawin mo is manampalataya sa Diyos. Hindi manampalataya kung kanino man. Hindi manampalataya sa sarili mo. That's the main problem eh. You should know that. Faith please God. Ang pananampalataya ay nag-please ang Diyos. Hindi po ang tao. Kasi kung tao, mahirap po yun. Diba? Kaya nga dapat malaman natin na ang Diyos ay nasa sa atin. Hindi siya nagpabaya. Sabi niya,
Faith obeys God. Abraham is called the father of faith. His faith in God always manifests itself in obedience to God's commands. Nakita po natin? In God's command. So sa madaling salita po, like Abraham, ang pananampalataya po sa Diyos ay pagsunod. Obeying. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Pero kung di mo mahal ang Diyos, matik di ka susunod sa Diyos. Sino susundin mo? Yung tao. Si Satanas. Yung pera. Bakit? Ano sabi sa Hebrews 8? Hebrews 11:8? Ito po sabi. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakita po natin, wala alam sa Abraham kung saan siya pupunta. Pero sinunod niya po ang Diyos. Amen po. Ganun po si Abraham. Yung po ang pananampalataya sa Diyos. Kahit wala kang alam, hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. Hindi mo alam yung anong meron sa lugar na yun. Pero dahil sa Diyos, ikaw ay nananampalataya, ikaw ay susunod sa Diyos. Dahil mahal ni Abraham ang Diyos, siya ay sumunod sa Diyos. Ganun din tayo. Kung tunay nga nating mahal ang Diyos, tayo susunod sa Diyos. Huwag po tayong matakot sa tao. Dahil yung tao, gawa lang nila. Yan lang kaya nilang gawin, pero hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng Diyos. Yung Diyos kayang tanggalin ng buhay nila. Yung mga nangaabusong yan, niyaan nyo sila. And for the last verse, faith overcomes the world. 1 John chapter 4. Chapter 4, verse 4 to 5. Chapter 4. For our last verse, 1 John chapter 4. Chapter 5, 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Sabi po rito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Napagtagumpayan na po natin ang sanlibutan, ang sabi. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napagtagumpayan na natin ang sanlibutan at napagtagumpayan natin through faith. Sabi nga, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya ni Jesus ang Diyos. Amen po. Then, for our, dito na po nagtatapos ang ating mensahe ngayong umagang ito, na dapat po malaman ng bawat isa, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi basta-basta. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagsunod sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay paniniwala sa Diyos. Hindi po paniniwala sa tao, hindi po paniniwala sa paninira ng kapwa, o kung saan naman. Dapat malaman natin ang pananampalataya sa Diyos ay totoo at hindi isang laro. Dapat malaman ng bawat isa, hindi tayo naglalaro dito sa church. Dapat malaman natin, ipasamuhay natin yung mga bagay na itinuro ng Diyos. Kasi kung hindi natin ipapasamuhay yung tinuro ng Diyos, mahirap po yun. Mahirap po. Huwag na po natin sabihin Kristiyano tayo kung di naman tayo nagbabago. Tapos sisisihin natin si kapitbahay, minsan sabihin, pasimba-simba ka pa, hindi ka naman nagbabago. Tama nga naman sila. Diba? Kristiyano ka, tapos hindi ka nagbabago. Wow! You call yourself Christian. Wow! Diba? So, dapat matuwa ka pa nga eh. Kasi sila nare-remind ka kahit pa paano. Kristiyano ka, pero ganyan ka pa rin. Kristiyano ka, tinanggap mo si Christ. So, dito na po nagtatapos ng ating mensahe. Ngayon, dadaon na po tayo sa ating closing prayer bago po tayo dumako sa ating live forum. Inaanyananan ko po ang lahat ng magsipikit at magsiyoko upang tayo manalangin. Dear Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat po sa mensahe niyo. Maraming salamat po sa gabay ng Banal na Espiritu, Lord. Maraming salamat po sa paalala niyo na dapat manampalataya po kami sa inyo. Hindi po sa tao, hindi sa pera, o sa kung anumang bagay na nandito sa mundo. Maraming salamat sa paggabay niyo sa pasimula hanggang pangwakas. Maraming salamat sa paalala niyo at pagbigay niyo po ng guidance of the Holy Spirit sa amin, sa bawat isa upang maunawaan ang inyong salita ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Lord. Without you, we don't know what to do. But because of you, you are always with us. Understand us. Lord, we are so thankful. In Jesus' name we pray. Amen.
So ngayon po tayo dadako na sa ating live forum. Kasama ko po si Remnant Mark at si Remnant Christian. Tinatawagan ko na po si Remnant Christian para sa ating live forum. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang natutunan ko po sa topic po ngayon ni Pastor James is palaguin ang pananampalataya natin. Sapagkat kapag Kristyano na tayo at kapag tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin, may pagbabago na mangyari sa buhay natin at hindi na tayo mahihirapan sundin ang mga utos ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ay mahalaga upang tayo ay maligtas. Yun lang po. Amen. Magandang umaga po sa mga nanonood. Ang naiintindihan ko po sa nabasang ni Pastor James, sabi nga doon no, na yun, tungkol sa faith, sa pananampalataya natin. So tayo bilang Kristiyano, maging tapat tayo sa ating paniniwala. Maging tapat tayo kung ano yung natin, yung ipinapakita natin sa ibang tao. So kung tinanggap natin si Kristo at paniniwala natin na siya ay Diyos, anak ng Diyos at isang Diyos, tayo ay lubos nating tinanggap yon nang walang alinlangan. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na hindi tumanggap sa Diyos at malayo ang pananampalataya, ibig sabihin hindi ka hindi ka tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay merong matibay na pananampalataya na kung saan tapat silang naglilingkod, tapat silang gumagawa, tapat silang nakikinig, tapat silang nagsasalita. Sila ay masunurin. Tayo masunurin. Hindi tayo gumagawa ng hindi kalulugod ng Panginoon. Sapagkat tinanggap na natin ang Panginoon noong una pa lamang, so alam natin dapat kung ano yung mga dapat nating gawin. So, ito yung magiging sabi doon sa verse, ito yung magiging foundation ng ating espiritu upang mag-manifest yung katotohanan. Kaya nga sabi nga doon na dahil kay Jesucristo, nailigtas niya tayo sa kasalanan. So, doon pa lang papahalagahan na dapat natin ang pananampalataya natin sa Panginoon, sapagkat pag tayo ay nananampalataya ng tapat, biyaya ang kapalit ng Panginoon. Ngunit pag naglilingkod tayo, isa tayong bulaang miyembro ng Kristyanismo na hindi sumusunod sa Panginoon, posibleng kapahamakan ng kapalit. So, yun lamang po, no, tinatawagan ko na po si Pastor James para sa continuation. So ngayon po tayo dadako na sa ating pagtatapos o sa ating shoutout. So, bago po yun, mag-ingat po kayo mga bulaang Kristiyano. Dahil maraming mangyayaring bagay na hindi nyo asahan. Papaluin kayo ng Diyos sa mga ginagawa niyo. So ngayon tayo po dadako na sa ating shoutout. Bilang mga tunay na Kristiyano, tayo po ay namumuhay ayon o katulad ni Kristo. So, isang mapagpalang araw po sa lahat ng manonood, laging nakatutok na handang manood para may matutunan. Hindi tinatamad. Hindi sila tinatamad magsimba, hindi tinatamad sumama sa gawain, hindi tinatamad. Because
nandun yung spirit nyo para makapakinig po ng salita ng Diyos. Sabi nga, sa mapagpalang araw nga po kay Sir Romaldo Rabaca, naway pagpalain po kayo at ang inyong pamilya at ang inyong tahanan. Ganon din po kay Brother Nestor Leyva, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ganon din po ang inyong pamilya at ang inyong tahanan. Ganon din po kay Remnant Claudio Leyva, isang mapagpalang araw po sa inyo. Naway pagpalain kayo ng Diyos natin. Pagpalain po ang inyong tahanan at inyong pamilya. Ganon din po kay Sister Lindy Mendez, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Naway matamo nyo po yung pagpapala ng Diyos, matamo nyo po yung kasiyahan. Naging pagpapala po ang inyong tahanan at ang inyong pamilya. Amen po. Ganon din po kay Nanay Baby, isang mapagpalang umaga po, Nanay Baby. Naway matamo nyo na po yung kagalingan at naway maging pagpalain po kayo ng Diyos ngayong umagang ito at ang inyong buong pamilya maging pagpapala po. Yan, ganun din po kay Sister Cynthia Gamo, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Naway matamo niyo po yung pagpapala ng Diyos ngayong umagang ito at naway malaman ninyo po na ang Diyos ay kasama nyo. Kasama po natin ang Diyos from Sir Romaldo Rabaca, Brother Nestor Leyva, Sister Lindy Mendez, and Remnant Claudio Leyva. And also kay Remnant Shalimar, ganun din, isang mapagpalang umaga sa atin, dyan sa inyo dyan sa Antipolo. At ganun din po kay Marica Biltes, sa mama at papa po ni Ate Rica, isang mapagpalang umaga po. Naway pagpalain po kayo ng Diyos ngayong umagang ito. At yung pamilya nyo rin po, yung nasasakupan nyo rin po, isang mapagpalang umaga po. Naway, mabless po kayo ngayon, pati yung tahanan nyo po, mabless po kayo ng salita ng Diyos. Mabless po kayo, mabless po ang bawat isa. Hello po. Ganon din sa aking high school classmate kay Akira Dika. So mapagpalang araw sa'yo, naway mabless ka pa ng ating Diyos. Maging pagpapala ka. Then ganon din po yung pamilya mo. At ganoon din kay Sister Beth Leyva. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, naway mabless po kayo. Matamo nyo po yung pagpapala ng Diyos nyo yung umagang ito, yung sa pamilya nyo. Maging blessings din po kayo. At sa bawat isa pa po, isang mapagpalang umaga. Ganoon din po sa aking ina kay Jing Pabo na lagi pong nakatutok. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dapat po nating malaman, Mama, sa mapagpalang umaga sa atin, ganun din sa akin Kuya Ijang, ganun din sa aking Tita Shalimar na nanonood kanina, isang mapagpalang araw po sa inyo dyan sa Sacramento, California. Kanila Tito Edmond, isang mapagpalang araw, ganun din po sa aking mga kanila Tita Nini, lagi rin po nanonood, kanila Lola Mami, isang mapagpalang umaga po, kanila Tito Bobby, at sa lahat pa po. At ganun din kanila Tita Luz, ganun din po kanila Tito Alejandro sa bata na laging nakatutok. At sa aking mga pinsan kay Michael Balogo, kay Pabs Choson, kay Jo Marie Pabon, ganun din sa aking uncle, kay Tita Inday na lagi ring nanonood. Ang sa aking pamangkin na nanonood din, kay Shin, isang mapagpalang umaga sa atin. Ganun din po sa Rushi family, kay Angel, kay Ruben, at kay Ate Grace. Ganun din po sa Patis family, kay Ate Grace. At ganoon din po sa Oliveros family kanila Faith. So mapagpalang umaga at sa ating mga kapastoran, isang mapagpalang umaga po. Naway matamo po natin yung pagpapala ng Diyos sa ating mga kapastoran. Isang mapagpalang umaga po sa atin. Hansarang Antipolo, isang mapagpalang umaga kay Pastor PJ, Hansarang Tagig. Kay Pastor Alex, isang mapagpalang umaga. Hansarang Pasig kay Pastor Sammy, isang mapagpalang umaga. And Hansarang Criclan, isang mapagpalang umaga po. And ganun din po kay Pastor Justin, kay Pastor Simon, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Kay Kim Soki, isang mapagpalang umaga. Kay Ate Umpio. At ganun din po sa Serwin Church. Ganun din po sa Sitio Burol, Halal, Sitio Burol, Radar, at sa Sitio Sitio Burol, Sitio Radar, and Sitio, I forgot. So, tsaka sa
purok maligaya at sa nakalimutan ko yung dalawang lugar. Sa mapagpalang umaga po sa atin. At sa bawat isa pa po, sa mga manonood pa po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Huwag po natin kalimutan yung tatlong bagay: magtiwala sa Diyos, magbasa ng Biblia, at magdasal. Yun po yung pinakamahalagang bagay na dapat nating laging ginagawa. Amen po. So, dito lang po tayo nagtatapos. Ito po ang inyong abang lingkod, si Pastor James Matthew, na nagsasabing mahal na mahal tayo ni Kristo. Ngayon po, iniimbitahan ko po kayo sa darating na Sunday. Ngayong Sunday po, itong linggong darating na to, sa 17 po. October 17, 2021 at 2 p.m. Anniversary po ng aming church. 18 years anniversary na po ng aming church. So, I invite everyone na pumunta po kayo. Kung kayo po ay hindi busy, punta po kayo sa aming anniversary. You are welcome po. Welcome po kayo pumunta dito sa Sitio May-Iba, Teresa, Rizal. Contact us if you want to go here sa darating na anniversary. Welcome po kayo. Punta lang po kayo pag gusto nyo po. Anniversary na po namin. 18th year anniversary na po. So, dito na po talaga. Paalam po. Punta na lang po yung mga gusto pumunta. God bless everyone.